Panginoon. at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Narinig na ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kaputan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti, at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang mga umiibig sa inyo, ang siya lamang ninyong iibigin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung ang binabati lamang ninyo'y ang inyong mga kapatid, ano ang nagawa ninyong higit kaysa iba? Ginagawa rin iyon ng mga hintil. Kaya dapat kayong maging ganap gaya ng inyong amang nasa langit." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Nasa huling araw po tayo ng unang linggo ng 40 araw na paghahanda. So, sa pagpapatuloy ng atin pong paglalakbay, ang muli ang panawagan sa atin ay magkaayos, ayusin ang ating mga ugnayan, ang ating relasyon, hindi lang sa ating kapwa, lalong-lalo na sa Diyos. Kasi kung tutuusin, kapag tayo po ay nagkakasala o gumagawa ng hindi mabuti sa ating kapwa, sa Diyos din natin ito, kumbaga, ginagawa o sinasaktan din natin ng Diyos. Kaya atin pong balikan muli ang ilan sa mga salita na ibinigay sa atin ni Jesus bilang gabay natin sa unang linggong ito ng Kwaresma. Nung Lunes, ang sabi ni Jesus, "Nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito ay sa akin ninyo ginawa." So yung mga bagay na ginawa at hindi ginawa ay sa Diyos natin ginawa o ipinagkait. Ito yung panahon na sinasabi nga, darating ang araw ng paghuhusga at ihiwalay ang tupa sa mga kambing. Nagbigay ng halimbawa si Jesus, nung siya ay nagutom, pinakain, walang damit, binigyan ng damit, nagkasakit, nakulong, dinalaw. Dahil nga ito ay ginawa ninyo sa pinakamaliit na ito ay ginawa ninyo sa akin. At baka ma-surprise din tayo dahil wala tayong ginawa. Nung Martes naman ay sinabi sa atin, tinuruan tayo ni Jesus kung paano manalangin. Ang paalala niya, huwag gagamit ng napakaraming salita o mapalabok na salita. Straight to the point. Ano ang kailangan mo? Ano ang inihingi mo sa Diyos? Sabi ni Kristo, sapagkat alam na ng inyong Ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyo hingin sa Kanya. So maganda rin pala na sa mga pagkakataon na matagal, dasal ka ng dasal at hindi pa ibinibigay ng Diyos, marahil tanggapin natin na mas alam ng Diyos kung ano ang kailangan natin. Pwede mong suyuin o kaya naman pwede mong pagtiyagaan. Baka hindi pa panahon, hindi pa oras na mapasayo yung inihiling mo o sadyang hindi ito makakabuti para sa iyo. Nung Miyerkules, ang sabi naman ni Kristo, sa araw ng paghuhukom ay titindig yung mga taga Ninive sapagkat
nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Honas. At ano yung pangangaral ni Honas? Yung magsisi sa kasalanan, magbalik loob sa Diyos. Sabi ni Kristo, higit na di hamak kay Honas ang naririto. Dahil si Kristo mismo ang anak ng Diyos, ang tagapagbigay ng awa at tabag para tayo po ay magkamit ng kapatawaran mula sa Diyos. Nung Huwebes, ang sabi ni Kristo, ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Nung ating pong gunitain ang kapisahan ng luklukan ni San Pedro, pinaalala sa atin yung ating pong pakikiisa at pagpapasakop sa simbahan sa pamumuno ng ating Santo Papa. So, ano man ang ipagbawal dito sa lupa, ipagbabawal sa langit. Ang ipagbawal o ipahintulot sa lupa ay ipahintulot din sa langit. Kaya ganun tayo dapat, yung ugnayan natin o pakikiisa natin sa paglalakbay ng simbahan, hindi nawa tayo panghinaan, lalo na kung may mga pagkakataon na medyo naguguluhan tayo o hindi natin maunawaan ang mga ibinababa ng simbahan para sa atin. Kahapon, Biyernes, ang panawagan ni Jesus, kung alam mo na may sama ng loob sa iyo. Tandaan niyo po, yung bawat salita. Kung alam mo na may sama ng loob sa iyo ang iyong kapatid, makipag-ayos ka sa kanya habang may panahon bago kanya iharap sa hukom. Malinaw ba yung position? Kung alam mo na. O kaya naman, pinaalam na sa iyo, gumawa ka na ng paraan. Kung kinakailangan mag-sorry na. At ngayon, Sabado, muli ang panawagan sa atin ng ating ebanghelyo ay hindi lang tayo basta yung maging mabuti, yung sinisikap lang na sundin yung pamantayan na maging mabuti. Dahil ang panawagan ni Jesus, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Kung sakasakali, gaya nga sabi kay kahapon, kung alam mo na magkasala sa iyo, ang iyong kapatid, puntahan mo na, makipag-ayos ka na. Kung sakasakali na hindi pa rin talaga siya tumitino, hindi pa rin inaayos, hindi pa rin nagsisisi, ang gagawin ng taong nasaktan o sinaktan, ipagdasal itong kaaway na ito. Ipagdasal na sana matauhan, sana tumino na, sana ayusin na ang kanyang desisyon sa buhay, ipanalangin o idalangin ang mga umuusig. Naintindihan po ba yun? Kasi ito yung mga bahagi na saan mahirap gawin, nahihirapan tayong gawin, lalo na kapag ang pinaiiral natin ay ang pride. Isang mga bagay na hindi naman kailangan, hindi naman dapat na patulan, pero dahil nga masyado tayong emosyonal, masyadong pinangingibabaw yung damdamin, hindi tayo nag-iisip, hindi na tayo nagiging mas malawak ang pangunawa o inuunawa ang isang tao o ang isang sitwasyon. Malinaw po, Kung hindi siya mag-sorry, kung hindi siya lumapit, kung hindi siya makipagbati, tuloy pa rin yung kanyang pamiwirwisyo sa iyo, pagbibigay ng problema sa iyo, ipagdasal mo na. Hindi lang basta ipagdasal mo na lang siya, kundi ipagdasal mo na siya. Hindi para mawala sa mundong ito, kundi para matauhan
at makita niya ang kanyang kamalian. So, meron pa rin tayong, kumbaga, responsibilidad sa taong to. Kung sakaling mapahamak siya, pero gumawa ka naman ng bagay na magpapaalala sa kanya o pinaalalahanan mo naman para maging mabuti o tumino, pag hindi pa rin, tapos ka na doon. Ginawa mo ang dapat mong gawin. Pero kung wala ka man lang ginawa, pananagutan din natin ito. So, mahirap, pero ito ang hinihingi sa atin ni Kristo. Ito ang sinasabi sa atin na dapat nating gawin. Kung magmamatigas tayo, igigiit pa rin natin yung sarili nating damdamin kasi nasaktan ka, kasi naagrabyado ka, hindi. Haharap talaga tayo pagdating ng araw sa nag-iisang tagahatol natin para ipataw sa atin o ibigay sa atin ang nararapat para sa atin. Amen?